Nagre-live ako, magre-relive lang. Nagre-live ako kasi nire-report yung live. So, ini-stop ko and siya nag-start ako ulit. Si Goldberg, ni-report ka na naman. Sabi ni ano. Ay, bablock ko na yan si Goldberg. Dami kasi trolls na naka-private account, Miss Joey. Oo nga eh. Ayun. Miss Joey, bakit dito ka sa TikTok? Sabi ni Zelga Chali. Kasi hindi ko sure kung kaya sa ang pangalan nito, kaya sa yung stream na sabay. Hindi ko sure kung kaya yon. So, kaya na dito ako sa TikTok kasi mas konti yatang bandwidth yung kailangan pag sa TikTok. Ayun. Maraming bagong hired ang PCO dito, sabi ni Salgatcha. Oo nga, no, they're started hiring na, no? Yung Canon PH, diba, they met with Cheloy Garafil. Pagkatapos parang, tas nagawa sila ng very, very controversial statement. Sabi ng Canon PH, the West Philippine Sea is part of the Philippine territory. Pagkatapos lahat daw ng hindi agree, makipagdebate daw sa kanila. Pero, Asus, kailangan nyo lang, bayad kayo, Canon PH, Diyos ko. Pagkatapos gusto nyo ng engagement. Sige. Ang daming trolls ni Tambi sa comment section sa Manila Bulletin. Oo. Hi, Jerosh. Hello, hello. Sobrang ano talaga, sobrang dito ako sa ano eh. Nasa resort ako ngayon. Ayun. Hello, Kiko, 1981. Ayun. Hello, Arjem. Madilim ba? Madilim dito. Ayan o. Pagka... Ay, teka. Ay, paano to? Ay, ayan. Ayan. Nandito ako sa resort eh. Ayan. At ayan na yung pinaka ano, ito na yung pinaka maliwanag. Ay putra guys. Ito na yung pinaka maliwanag. Teka lang, mag-aayos ako ng angulo. Ayan. Ayan. Okay na siya. Ipasok si Awa. Maganda dyan sa Sikihor. Oo, ang ganda. Kaso wala laging brown out. Putragis yan. Lagi brown out. Diyos ko, sabi ko, paano yung mga negosyo dito? Lagi-lagi nawawalan ang kuryente. Ito yung hotel namin, naka-generator. Baka may in-house makukulam dyan sa resort. Pakulang, please. Ayan. Saan ka ngayon? Sa Sikihor, Miss Joey. May mga tiyahin ako dyan sa Simakulong. Nandito ako sa San Juan area. Yung touristy na part. Ayun. May damit ako ha. Baka i-report ako nudity. Oh. Dapat invest sila sa solar power. Mukhang yung mga bahay dito, kasi nung nag-brown out, may mga bahay na may ilaw pa rin, pero may mga bahay na madilim talaga. So parang feeling ko, may mga bahay talaga na nag-invest na sa solar. Tapos yung mga bahay na walang solar, ayan, madilim sila. At Joey, ano say mo sa statement ni Manang Aimee, mukhang maliwanag na blood is thicker than water? Well, ako sa totoo lang
Yung time kasi na binigay natin kay Senator Amy, ako, hindi ko hinihingi, nakalad ka rin ni Senator Amy yung kapatid niya pababa ng Malacanang. Okay? Hindi yun yung hinihingi ko. Ang hinihingi ko kay Senator Amy, magsabi siya ng totoo. Yun. Ano yung truth doon sa drug use ng kapatid mo? Bangag ba siya noon? Bangag ba siya ngayon? 'Di ba? Magsalita ka na. 'Di ba? Ayun. Also, PGMA, disappointing but oh well. Ayan. Yung mga, ano kasi ngayon yung mga politiko ngayon, they are really going to side with the alpha. They are really going to side kung sino yung nasa power ngayon. Yan ang kanilang binabakla niya statement niya now. Di ba yan yung mga yan yung mga hinanakit nila Jan Suwing, nila Maricar Serrano, 'di ba yan yung binabakla mo kasi ganyan yung inaano mo, yung pinapalight niya yung situation masyado, yung parang ayun. Hi Elsie, hello. So madaming mga sumasama yung loob sa kanya. Ang naman kasi, ang problema, kung ano man yung agenda ni Senator Amy na hindi natin alam, sa ngayon kasi nakakatulong siya kahit papano. Pero if she does not want to lose votes, kasi ako tingin ko talaga marami na talaga yung didiskumpiyado kay Senator Amy, kasi nga kagaya nung interview niya sa Net25, kagaya ng interview niya doon, parang sabi niya, yan sa PIDEA, kailangan busisiin, kinemi. Parang, bakit pa bubusisiin? Pwede ka namang magsalita. 'Di ba? Pwede ka namang magsalita about it. At ikaw, yung isa sa mga pinaka-competent na magsalita about it, kapatid mo yan 'Di ba? Naging problema nyo ba yan? Yung drug addiction na yan noon o hindi? Naging problema nyo ba yan ngayon o hindi? Pinarehab mo ba ang kapatid mo o hindi? 'Di ba? Ibig sabihin parang, ba't pa niya i-recommend na hindi, hayaan na natin si Senator Bato, yan, kailangan busisiin, kineme, ganun. Gusto mo palang pabusisi, ba't hindi na ikaw magsalita? Diba? Medyo ang problema kasi ganito, lumalalim yung ebidensya tungkol sa drug addiction ng kapatid niya. So, yun yung problem. Parang napaka-imposible na wala sila confrontation sa family nila. Oo. Imposibleng wala. Naawa ko kay VP Sara. Ayan, hello. Ayan. Ginurgur na. Nag-freeze. Ayan, I'm back, balakubak. Ayan. Sabi ni Broccoli, naawa daw siya kay Inday Sara kasi dapat siya na daw ang presidente. Sa totoo lang, ito yung problem. Hindi tayo sure if Inday Sara really wants to be president. Ayan. I think nung naputol ako, nandun ako sa part na tinatanong ko kung alam niyo yung stand ni Yu Chang Vlog. Ayan, at saka parehas sila ni Oshat. Si Oshat kasi masama loob niyan kay Inday Sara. Masama yung loob niya kay Inday Sara kasi parang for her, kung nakinig siya sa tatay niya, wala tayo sa ganitong sitwasyon. Ganon. Kung nakinig siya dun sa wisdom ng matanda, wala tayo sa ganitong sitwasyon. Sabi ni Tita Josephine, may speech si VP Sara, napanood ko sa TikTok, pagod na daw siya, sana daw mag-mayor na lang. Talaga. Parang malapit na, no? Tita Jo. Ayun. Well, anyway, ito na nga. Ngayon, si Yu Chang, sabi niya, ang hirap kasi naman makipagbardahan ng wagas. OMG, yes. Ayan si Oshat to. Diba? Natatanda ako yan Sinabi mo yan, diba, Oshat? Si Yu Chang, sabi niya, okay sana na makipagbardahan ng sagad hanggang buto.
para kay Inday. Kaso nga lang, syempre, si Inday, hindi pa siya makaposisyon ngayon eh. Hindi pa siya makapagsalita eh. 'Di ba? Pasok mo si Sas kagabi, ka-vlog niya si Maharlika. Oo nga, napanood ko yun. Pas after ng vlog niya, join pa si Sas sa live ko after. Ayun. Ayun, nakakaloka. So, ang tawag dito, to be honest, ako, naiinip na rin ako kay Inday. At naaawa at the same time, dahil nga, nandun siya sa sitwasyon na napakahirap. I'm waiting for her to make a political decision. Ayun. May clue ba sino pinaparinggan ni Senator Bato? Oo nga eh. Naku, Senator Bato, i-reveal mo na yan para siya na ang boboljakin namin. Total, tapos na kami sa'yo. Medyo tired na ako of her. Really tired of her. Pikon ako with people who do not listen to family, sabi ni Ocean. Miss Joey, saan po ang next Maisog Rally? Sa Tacloban daw. Punta tayo, tara. Ayun. Pinoy, ayan. So anyway, yun yung yun yung mga pangyayari dyan. So, ayun, so sabi nga ni Yu Chang, intay muna ako kung anong lagay kay Inday Sara kasi, tawag dito, hindi naman natin alam kung, kung, 'di ba? Kasi sabi niya, hirap-hirap naman na pagkatapos yung parang magsasalita or pagtatanggol niya si Inday Sara laban kay BBM. Tapos kinabukasan beso-beso na naman sila. Ayun. Sabi ni Irie, taga raw siya, Tacloban. Oo nga, baluarte ni Jollibee ang Tacloban na. Oo. Yun talaga yung goal. For me, I'll wait until June 30. Yeah, I think that's Ako tingin ko yung yung kapag ka na implementation na ng matatag curriculum. Yun. Kasi pinaghirapan yun ni Inday ng bonggang-bongga. Sarap inisin ni Tambi kasi kung siya ng first district, love ng Tacloban si Tatay Digong. Oo nga eh. Kaya parang ang lakas ng loob ng Maisog na pumunta talaga doon kasi alam talaga nila na the people will support them. Alam nyo, nasabi ko naman na to ng isang live, yung Maisog sa Tacloban, I think is, the best Maisog rally. Kasi sobrang intimate niya. Tapos alam mo, pag nagsasalita yung mga speaker, lahat talaga sila nakikinig. Alam mo yun? Lahat sila yung talagang parang, yes, talagang, yung very intent talaga yung kanilang participation at pakikinig dun sa event. At lahat, ang dami nagpunta, galing pang Iloilo, Bumiyahe, kami galing pa kaming Bacolod, ganyan. Ayun, maganda dun sa Tacloban, para makita daw ng lahat ng bako-bakong daan. Ayun, Dumaguete na Tacloban. Ang alin, Merla. Miss Joey, pinakasampal sana kung dito sa Negros Occidental at Iloilo Maisog Peace Rally. Gwapo ni Vic, Ate Joey, dun ko siya na-appreciate. Yung mga participants, si Attorney Vic, si Attorney Harry Roque, si Attorney Glenn, at saka si Attorney Panelo, yung iba pang mga kasama ni PRRD, handun sila sa likod. I mean, they were sitting with the people. Handun sila sa likod, nakatayo sila. At kung nangangalay yung mga taong tumayo, sila rin, ngalay rin silang tumayo. Ako ngalay talaga ako. ngalay talaga ako eh. Ayun. Ask ko lang po bakit ayaw pumunta ni Vic sa Senado. Meron ba siyang invitation? Para hindi naman nakita si Panelo. Pero nandun siya sa likod. Actually, malapit siya dun sa pwesto ko eh. Handun siya. Pero sayo mo dun sa rally. Oo, di ba? Galing nung nairod.
Galing ng ano. Hello, Miss Joey. I miss to meet you here in Dumaguete. Na-starstruck ka kay Attorney Panelo. Sabi ni Stella. Ay, talaga po? Nasa ano kayo? Nasa Maisog kayo? Andun po si Doc Lorraine. Andun rin si Doc Lorraine. Pero hindi ko nakita si Doc Lorraine eh. Maaga ring nagpunta yata si Doc Lorraine sa Dumaguete. Pero meron siyang ano, ano siya, meron siyang gimmick. Ayan. Hindi ko pa nakita sa'yo ni Ate Joey, sabi ni R20. Ay, oh, reggae dancing. Sa Bulacan na po kayo. Wala pa, nandito pa ako sa ano. Nasa Siquijor ako ngayon. Ayun. Kawawa si Mayor Rama, isa sa pinag-ingnitan na suspend, grabe, gahaman sa kapangyarihan. Oo nga eh. Baka niyo i-contact niyo sa'yo ni Ate Joey. Ang siga sumayaw ni Joey. Reggae dancing. Rude girl. Wonder if Pasig could be a good venue for Maisog, Luzon. Mayor Vico is for fairness, right? Sabi ni Arms. Well, tingnan natin. Ang galing ano pala si Dulce. Actually, medyo na-shock din ako na nandun si Dulce. Ayun, na mag-aano siya. Na touch ako dun sa Maisog Rally sa Dumaguete kasi yung dami ng tao nagmultiply talaga from the Freedom Park to Quezon Park. Ganon. Nagmultiply siya talaga. So parang naano ko na parang ay wow, galing naman. Ang galing naman ng ano. Yung marami, feeling ko maraming nainganyo nung nakita nilang nagmamarch yung mga tao. Sana ti Joey sa Quirino Grandstand magkaroon. Estimate ilan nang umattend Joey sa Dumaguete. Hindi ko alam eh. Pero OA naman yung may nagsabi 50,000. Hindi naman naabot ng 50,000. Libo-libo pero hindi ganong hindi ganong number. Ganon. O nga, kawawa. Parang dapat may isog march na when they bring it to Manila. Oo. Yung magko-converge, no? Bulacan, Cavite, North-South, ganyan, mga taga Rizal, taga, from different location. March, tas mag-converge. 'Di ba? As per Spock's Roque, 7K sa Dumaguete. Ayan, I think. I was about to say na conservative na figure is 5,000. Pero yeah, 7,000 I think is I met the organizers of Maisog Bulacan sa flight to Dumaguete. Coming home ako. Talaga. Nakakaawa yung mga organizer doon sa Bulacan kasi alam mo, wala talaga silang tulog. Talaga sobrang day before, days leading to, nagpa-press conference sila ng Thursday yata or Wednesday. Thursday or Wednesday. Yung event is Sunday. From then on, ginugurgur na sila ng bonggang-bongga, tas may ganap araw-araw. So halos talagang hindi na sila makatulog dahil nga sa dami ng mga kaganapan. Ganun. Sarap pakinggan ng crickets, lizard, and manok dyan sa talaga narinig nyo? Thinking of Attorney Vic Rod for President if VPISD doesn't want to or doesn't want yet. Sabi ni ayun, thumbs up to Maisog organizer. Oo. Actually, sa totoo lang, yung mga Maisog organizers, I think they are doing really something special and sila yung nasa frontline eh. Sila yung they make this possible. So, hats off talaga sa kanila. Baka sabay sa SONA ni BBM yung Maisog sa Metro Manila. Hindi ko alam. Wala ka idea. Sana magsalita na si Inday. Grabe na pagbabalahura sa tatay niya. Nakakaawa. Oo nga. Attorney Vic Rodriguez. Gusto ko siya sa Senate. Na pa-prim and proper pero may balls ba? Sabi ni Broccoli. Uy, may ba yung anti-VP Sara?
Kaninong wing van kaya yun, Miss Joey, yung sa Quezon Park? Hindi ko alam. Pero alam niyo, sa totoo lang, yung sa Bulacan, yung unang wing van, nag-back out. Nung nag-back out siya, merong nag-offer. Merong nag-offer. So, sa totoo lang, madami kasing mga closet PDS. Yung willing talagang tumulong and whatnot. It's just that, nung dumating yung alternative na, ito yung sa pagkakaalam ko, kasi ito yung pagkakwento sa akin ng mga organizers. Nung dumating yung yung alternative na wing van dun sa Malolos, tinakot-takot talaga. Ayun, kaya nga na-cancel yun eh. Kasi kung natuloy yun sa Bulacan, tingin ko magkakasakitan talaga. And I think the reason why kinancel yun ni PRRD, kasi kung pinush through yun, baka isip siguro nitong nila Cuticle at saka na parang masyado nang malapit yung Maisog, Bulacan sa Luzon. So talagang pinipigilan nila. Ganon. Kaya, ayun. I would say Maisog organizers are amazing. They can make impossible event possible. There will be a biggest rally after June 30 in Manila. Hindi na aabot SONA ni BBM. Sabi ni BBM, talaga ba? Nakakataba ng puso isipin na may mga closet DDS na mahal si Tatay Diggs. Sa totoo lang ha, marami talaga. And you know from what I'm hearing, maraming mga malalaking negosyante ang bad trip na talaga sa nangyayari ngayon. And they are just waiting for a proper time to make an announcement ng withdrawal of support nila kay BBM. Yun yung mga naririnig ko. Ganon. Ayun. I don't understand bakit pinipigilan nila ang mga rallies. Hawak na nga nila ang mainstream media, sabi ni Arms. At yung kumbaga parang blatant violation kasi yun ng constitutional rights natin eh. Ang problema kasi, wala dapat magagawa dyan ang gobyerno eh. Kapag merong gustong magsama-sama, yes, lalo na ang mga China. Di ba? Tita Jo, di ba? Yeah, mga Chinese businessmen are not happy. They are really not happy. Ayun. Wala nang silbi ang mainstream media, sabi ni G. Totoo. Marami na talagang nababad trip. Of course, alam naman natin yung kalakaran sa politics. Kasi ako na-experience ko rin yan eh. I lost a lot of opportunities because I speak my mind when it comes to politics. And talagang naramdaman ko talaga na how difficult it is when you go against the grain. Ganon. So, paano pa yung merong mga malalaking negosyo, ganun. But these people are very supportive of what PRRD represents pagdating sa politika. Yung straight to the point, magsilbi sa bayan, no bullshit kind of public service. Ayun. Even Pink Lawan dismay na sa government, sabi ni Merla Arcega. Well, I hope so, pero kasi merong mga pink na tontawa kay BBM ngayon eh. 'Di ba? Si Attorney Guanzon. Well, in fairness kay Attorney Guanzon ha, hindi nagbago yung stand niya. Buwisit siya noon kay Bongbong. Hanggang ngayon, buwisit siya. Ayan. So, sa totoo lang, may mga, 'di ba may mga manggagamit na loyalista. Mga supporters ni BBM na nagbago-bago ng prinsipyo, ganyan-ganyan. Yung mga pink, meron din naman silang ganun eh. May mga pink na ngayon, nakikinabang na sila kay Bongbong, kaya bati-bati na sila ni Bongbong ngayon. Ayan. Pero, may mga pinks na nananatiling principled, na talagang wala silang pakialam dun sa wala silang, kumbaga bad trip sila kay Bongbong noon, bad trip pa rin sila ngayon. Ayun, ang chismis, marami ng negosyante are expecting Sara already na maging presidente, even close to BBM. Miss Joey, private property naman kasi yung Freedom Park na Dumaguete, kay taba daw yung park eh. Parang silang tanga, no? Diyos me, Diyos ko, mga BBM supporter talaga sa totoo lang, walang utak.
Mga mall owners na nag-put up sa Davao ng branches, alam nilang hindi corrupt ang Duterte, including "We are full support of you, ma'am," sabi ni Fami. Maraming salamat po. May masabi lang, si Pinoy Pride. Anong problema nito ni Pinoy? Sino yung private property, yung sila, si Sagar ba? Joey, bukod kay TP at Rocky, sino-sino mga vloggers na bumaligtad? Marami. Si Jarrett. 'Di ba? Si Jarrett, binura yung original account. Kasi dun sa original account na yun, DDS na DDS siya dun eh. 'Di ba? Pagkatapos, ngayon, disappointed na raw siya kay Inday. 'Di ba? Ang dami ng mga hanash. Agree, bobo talaga ng mga loyalista, kaka-MBR na. Mga ano yan eh, hindi naman talaga totoong, tinatawag nila yung mga sarili nilang loyalista, pero hindi naman talaga loyalista yung mga yan. Ang mga totoong loyalista, yun sila Elizabeth Oropesa, yung mga majujonda na, loyalista sila, kasi ang loyalista, because of Marcos Sr. Ayun. I remember Jared, nakijoin pa sa mga live sessions dito kasi wala siyang following, sabi ni Gala. Ayun. Madaling matrace yung mga tao na bayad. When you are expected to speak about something and you are not saying anything, tas wala kang explanation kung bakit. Diba? Yung pagbigla-biglang nagbago-bago yung pabale-balentong yung lohika ng mga explanations mo, hindi na nagkakasundo yung positions mo dati, tsaka yung positions mo ngayon, yung mga ganun. Ayun, ewan ko bakit madaming nagpapauto sa mga Marcos, magnanakaw naman magulang ni Bangag, kaya nga,